Sa loob ng 3 taon, palihim na itinago ng 3 magkakapatid na babae ang bangkay ng kanilang yumaong lola sa loob ng isang freezer. Ginawa nila ito upang patuloy na makatanggap ng benepisyo sa pagreretiro ng matanda. Upang hindi mahalata, ginamit nila ang pera sa pagbili ng napakaraming grocery na itinambak sa ibabaw ng freezer upang pagtakpan ang bangkay. Isang araw, nakatanggap sila ng abiso. Isang opisyal mula sa tanggapan ng pensyon ang dadalaw upang personal na makita ang kalagayan ng kanilang lola. Sa gitna ng pagkataranta, inilabas nila ang bangkay mula sa freezer. Ngunit matapos ang mga taong pagkakakulong sa yelo, nanatiling matigas at tuwid ang katawan ng matanda. Wala na silang naisip na paraan, kaya naupo na lang silang 3 sa paligid ng mesa. Naglalaro ng baraha habang naghihintay. Biglang tumunog ang doorbell. Si Lisa ang sumagot. Nabigla siya nang makita si Jack mula sa Social Security Bureau. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba. Upang hindi mahalata, nilagyan nila ng scarf ang kanilang lola at ipinuwesto sa upuan na parang kasali rin sa laro ng baraha. Mabilis na nakaisip ng dahilan si Lisa at inanyayahan si Jack sa itaas ng bahay. Doon, sinubukan niyang ilihis ang atensyon nito sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ng damdaming romantiko at nag-alok ng isang date. Habang wala sila, ibinalik ng 2 mas batang kapatid ang bangkay sa freezer. Pagsapit ng gabi, bumalik sina Lisa at Jack mula sa kanilang date. Ngunit pagdating nila, nawala ng kuryente. Kumuha ng kandila si Lisa, habang si Jack naman ay naglakad papunta sa kusina at binuksan ang freezer. Sakto namang dumating si Lisa at agad na isinara ang takip. Halatang halata ang takot sa kanyang muka. Kinabukasan, may isang matandang lalaki na kumatok sa kanilang pintuan. Ipinakilala niya ang sarili bilang matalik na kaibigan ng kanilang lola at sinabing 2 araw na siyang naghihintay sa labas para makita ito. Binalaan niya sila. Kapag hindi niya nakita ang lola bago mag-alas 5 ng hapon, isusumbong niya ang nangyayari sa mga autoridad. Sa matinding takot, nakaisip si Lisa ng panibagong plano. Siya mismo ang magpapanggap bilang kanilang lola. Pagsapit ng alas 5, bumalik ang matandang lalaki. Sinalubong siya ni Lisa. Ngunit dahil sa kanyang kabado at alanganing kilos, nagsimulang magduda ang lalaki. Sa isang mabilis ngunit tensyonadong pag-uusap, nagawa rin niyang kumbinsihin itong umalis. Doon nila napagtanto, hindi nila maitatago ang katotohanan habang buhay. Nagpasya silang ilipat ang bangkay sa ibang lugar. Isinakay nila ito sa isang van at dali-daling umalis. Ngunit sa pagmamadali, nakalimutan nilang nasa wheelchair pa rin ito sa likod. Habang tumatawid sa isang hump, lumundag ang wheelchair palabas ng van. At sa pagkabigla ng lahat, ito'y gumulong pabalik, pauwi, mag-isa.